Sir Manila Villasaran, good evening po. So mamaya magbabasa po ko ng mga comments ninyo mga sir, ha? Okay, so ngayon, yung kinopya daw po nila na katuruan sa Biblia, sabi nila, yan lang po yung sinusunod namin. So therefore, totoo kami, kasi kung ano yung nakasulat sa Biblia, yan po yung sinusunod namin. Question, naging totoo po ba sila? Hindi. Mga sinungaling po sila. Bakit po mga sinungaling? Kasi hindi naman yung katuruan po nila eh. Yung kinopya po nila, hindi po yun katuruan nila. And at the same time, wala po silang koneksyon doon sa nagturo, sa mga katuruan na yun. Yan po mga sir. So, saan po ba galing yung tinatawag na katotohanan mga sir? Nanggaling po yung katotohanan, galing sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So ang katotohanan galing sa ating Panginoong Jesucristo. At itong katotohanan na ito, nagtuturo po siya sa kanyang tinatawag ng mga apostol. At yung katuruan na yon, meron tinatawag na oral teaching and written teaching. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo, wala pong written teaching except sa mga dokumento ng matandang tipan, yung Old Testament, na ginagamit po nila noon. Pero sa New Testament, wala pa. Bakit po? Kasi nag-umpisa yung kasulatan, nag-umpisa yung New Testament na pagkasulat, patay na po ang Panginoon, umakyat na po sa langit, 16 or 15, not less than 15 years na po. Bakit po? Kasi 33 namatay ang Panginoong Jesucristo, umakyat, nagsulat, ang pinakaunang aklat na isinulat sa New Testament is yung 1 Thessalonians, mga around 52 AD. So sa makatwid, kung titingnan po natin, ang pinakaunang turo ng ating Panginoong Jesucristo, oral teaching. Kaya nga po, isinugo ng Panginoong Jesucristo yung kanyang tinatawag ng mga apostol, ang gagawin oral teaching. Wala po siyang sinabi na magsulat kayo. Wala po. Pero nagsulat yung mga apostol, bakit po? Kasi gusto po nilang maidetalye. Kahit sa maliit lang na panahon, gusto po nilang maibigay or ma-preserve yung mga bagay na importante na nangyari sa mga nangyari at mga sinalita po nila noon. Pero ang katotohanan, hindi po huminto doon sa nakasulat. Bakit po? Kasi ang utos ng ating Panginoong Jesucristo, klarong-klaro po yun. Oral teaching. Teach them to observe all that I have commanded you. St. Matthew chapter 28 verse 20. Yan po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, yung truth, yung living truth na ating Panginoong Jesucristo, nagturo po siya at yung katotohanan na yun na ipinasa po niya sa kanyang iglesia, pinasa po niya sa kanyang unang mga alagad at isinugo po niya para magturo din. So, ibig sabihin, meron po siyang oral teaching and at the same time, then late na po yung tinatawag na written. So, dalawa po. So, ang basis ng truth, dalawa. Yung oral teaching at the same time, yung itong tinatawag na written teachings. At yan po yung tinatanggap ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, ngayon, saan po niya ibinigay? Siyempre, doon sa kanyang iglesia. Diba? Kaya nga po Ephesians chapter 3 verse 10, klarong-klaro po yan na ibinibigay ng Panginoong Diyos ang kanyang karunungan sa kanyang iglesia sa iba't ibang paraan. Ibinigay po niya sa kanyang iglesia. So kaya nga po ang nangangasiwa sa truth na ito, sa katotohanan na ito, hindi po individual kung hindi yung kanyang iglesia. Bakit po? Kasi Ephesians chapter 5 verse 23 and Colossians chapter 1 verse 18, klarong-klaro po yan, si Kristo yung Pangulo at at the same time si Kristo din po, ang iglesia, yung kanyang tinatawag na katawan. So dyan po naka-preserve o naka-reserve yung tinatawag na katotohanan. Pinipreserve po ito ng kanyang iglesia. Pinipreserve ng kanyang iglesia, tinuturo ng kanyang iglesia, at ipinasa po ito. Kaya nga po, dyan po nagsimula yung tinatawag na tradisyon. Ano po itong tradisyon mga sir, mga ma'am? Tradition, it is a teaching, it is a thing handed down from one generation to another generation. Even nga yung Biblia, produkto po ito ng tinatawag na tradisyon. So yan po mga sir. Saan po niya ibinigay ang katotohanan ito? Ibinigay po niya sa kanyang iglesia. So siya po, ang iglesia po niya, siya po yung nangangasiwa sa mga katotohanan na ito. Bakit po? Kasi yung Old Testament po kasi, lahat ng mga bagay sa Old Testament, ang fulfillment ng ating Panginoong Jesucristo.
Kaya nga po yung iglesyang itinatag ng Panginoong Kristo, may connection po sa Old Testament nang dahil po yan sa Panginoong Kristo. Ang nag-connect ng kanyang iglesia sa Old Testament is yung ating Panginoong Kristo. Nang dahil po sa Panginoong Kristo, ayon, nalalaman at naiintindihan ng kanyang iglesia kung ano yung mga tinutukoy sa Old Testament. Bakit po? Kasi again, yung fulfillment ay ang ating Panginoong Kristo. So ngayon, kung titignan po natin yung nakasulat sa banal na kasulatan, yung katotohanan is exclusive. Exclusive po. Bakit po? Kasi sabi ng Panginoong Kristo, ang papasok sa akin may kaligtasan. Hindi po niya sinabi, ang papasok sa akin at yung iba na nasa labas ay merong kaligtasan din. Hindi. Sabi ng Panginoong Kristo, ang papasok sa akin may kaligtasan. At saka yung nasa loob, pagkatapos lalabas, sabi niya, ang sino mang hindi mananatili sa akin magagaya sa isang sanga, puputulin at itatapon at mga susunog. So, ibig sabihin, yung truth na ito, exclusive po ito na hinahawakan ng kanyang iglesia. Bakit po? Kasi hindi po pwedeng magkahiwalay ang Kristo at ang kanyang iglesia. Ang Kristo ang katotohanan. Kaya nga po, yung kanyang katawan na siyang iglesia, yung iglesia po na kanyang mistikong katawan, sabi ni San Pablo, ito po yung pillar and foundation of truth. So, nandyan po yung katotohanan. So, ang ginagawa ng ibang mga sekta, kinokopya po nila ito na wala po silang koneksyon sa katotohanan. Kung sa gobyerno pa yan, mga sir, meron po silang kaso na piracy. Pinapirate po nila. Kinokopya po nila. So, pag sinasabing kinokopya, parang talagang totoo yung cover at lahat. Parang totoo, pero ang totoo po niyan, pirated. Hindi po totoo. So, yung argumento po nila, kung ano yung katuruan ng Biblia, yan po yung sinusunod po namin. Hindi po yan pwede kasi pirated yung pananampalataya ninyo eh. And at the same time, meron po sa gobyerno pa, meron po silang kaso na plagiarism. Bakit po? Kasi, plagiarism po kasi, yan po yung isang tinatawag na presentation or practice ng isang gawa or isang idea from another source, pagkatapos inaangkin po nila na sila, sa kanila po yun. Meron bang consent o wala sa original author? Pagkatapos i-incorporate po nila sa mga gawa po nila without the full acknowledgement of the original author. So, nag-plagiarize pa sila, naka-pirated pa sila. Yung pananampalataya po nila. So, bakit po natin kailangan i-trace po yung tinatawag ng origin ng pananampalataya at katotohanan? Bakit po? Kasi ang katotohanan, isa lang po eh. Isa lang po yung katotohanan. At ang katotohanan na yun, ang ating Panginoong Kristo, pagkatapos ibinigay po niya sa ikanyang iglesia. At itong iglesia po ito, hindi po ito mawawala. Bakit pa? Kasi pag mawawala po itong iglesia po ito, sa makatwid, ang mangyayari ay wala pong taong maliligtas. Yan po mga sir. So, ngayon, kung titingnan po natin na mga sir, itong mga sulpot na ito, kinopya po nila yung nakasulat sa Biblia, akala nila, totoo na po sila. Bakit po? Bakit po? Hindi po nila makopya ng kumpleto eh. Tingnan niyo po yung tingnan niyo po yung tinatawag na araw ng Sabat, di ba? Yung araw ng tinatawag na Sabat. Kinokopya po nila 'yon. Namamahinga din kami sa araw ng Sabat. Question, same po ba yung practice at teachings ninyo concerning of the Sabbath? Hindi. Bakit po? Kasi, again, always ko po inuulit-ulit po ito eh. Sa Biblia, ang mga nasiwa sa panahon ng pangingilin ng Sabat ay mga pari. Sa kanilang mga pasto eh. Pagkatapos lahat ng mga Hudyo, pag mangingilin po sila ng Sabat, pag magsasamba po sila, nakaharap po sila doon sa altar ng Jerusalem. Kahit saang banda po sa buong mundo, nakaharap po yan doon sa east. Kaya nga po, meron pong tinatawag na tradisyon na ad orientem, facing the east. Itong mga sulpot na kumukopya lang po sa nakasulat sa banal na kasulatan,
Ano po bang klaseng pagsamba po sa kanila ng ginagamit po nila? O for example, araw ng tinatawag na Sabat. Ano po yung practice po nila na sinasabi po nilang tinatawag na biblical? Wala, invento lang ng mga Amerikano. Anong ginagawa nila? Instead of harap dito, doon sa east, doon sa nakaharap sa podium. Yan po, di ba? O nangopya na. O sige, granting na totoo yung kinopya ninyo. Pero hindi ibig sabihin na naging totoo kayo. Dahil nangopya kayo. Then pangalawa, nakopya nyo ba ng kompleto? Bakit po? Kasi hindi po, bawal po kasi dagdag bawas eh. Kung nangongopya ka, kinopya mong tinatawag na kung ano yung nakasulat sa banal na kasulat, dapat kumpletuhin mo ng kopya. Bakit hindi po naman detalye? Bakit po? Kasi wala po silang alam sa tradisyon ng mga Hudyo at tradisyon ng mga Kristiyano sa unang siglo. Wala po silang alam. Kaya nga po, nag-iimbento po sila ng pamamaraan po nila kung paano po sila magsamba sa panahon na yan. Okay, so, kinopya na ng mga kinopya na ng mga Sabadista na kami. Nangingilin kami ng Sabat. Kasi yan nakasulat sa Biblia eh. Araw ng Sabado. Question, same Sabat at practice po ba yung kinopya ninyo ayon sa nakasulat sa Biblia? Hindi po sila makasagot kung ganyan po yung tanong po natin sa kanila. Itanong nyo po mga sir, itong 102 viewers natin ngayon, itanong nyo po yan sa mga Sabadista. At kahit na hindi Sabadista, yung mga hindi Katoliko na nagkiklaim na sila ay sumusunod sa nakasulat sa banal na kasulatan, itanong niya po, ninyo po yan. Oh, for example, yung pagsamba, yung mga Hudyo nakaharap doon sa east. Ang mga apostol din po noon nakaharap din po sa east. Tayong mga Katoliko, ang mga pari po, pag magdadasal, nakaharap po doon sa krus. Nakaharap po doon sa tinatawag na altar. Sa kanila, saan po sa nakaharap? Sa podium? Sa kanilang pastoy? Then pagkatapos mga sir, mga ma'am, tingnan nyo po, i-observe po ninyo. Ang mga ngasiwa pare sa kanila pastoy. Pagkatapos, merong tinatawag na offering. Di ba? Yung araw ng Sabat is, ano po yun eh, Old Testament practice po yan eh. So, meron po silang iaalay na tinatawag na sakripisyo. Itong mga Sabadiha, meron po ba silang iaalay na sakripisyo? Wala. Ang ginagawa po nila, entertainment. Pakakantahin natin si itong grupo ni Talpulano kasi maganda boses na ito. Pagkatapos, ino-offer nila kay Lord. Ay, nalang. Wala. So, ibig sabihin, yung mga nangopya, they are all fakes. Mga bugos. Bugos. Fake po sila lahat. Kiniklaim po nila nga, kami yung totoo. Actually, hindi po Kristo yung pinangaral po nila eh. Ang pinangangaral po nila, yung mga sarili po nila. Kaya nga po, instead of maniniwala sa tradisyon at nakasulat sa banal na kasulatan, ang pinaniniwalaan po nila, yung mga pastoy po nila, gawang kulto po yan eh. Gawang kulto po yan. Tayong mga Katoliko, naniniwala po tayo sa katuruan ng Iglesia Katolika. Kahit ang Santo Papa at mga obispo po natin, meron po silang authority to teach, pero tinitingnan din po natin kung tama ba o hindi yung tinuturo po nila. So kapag may ituturo po silang mali, ayun, tinitindig po tayo, Bishop, Your Holiness, hindi po ito kasi ito yung natanggap at pananampalataya na dineclare ng iyong sinusundan. So ibig sabihin, yung kulto po rito, yung mga nangopya sa mga katuruan at mga practices na nakasulat sa banal na kasulatan, pagkatapos nag-iimbento din po sila ng mga sarili po nila na mga teachings. So ngayon, yung katotohanan, bakit nandyan po yung katotohanan? Bakit po? Kasi gusto po ng Panginoong Diyos, lahat po ng tao ay maligtas. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Kaya nga po, hindi po pwedeng mawala ang kanyang iglesia. Bakit po? Kasi magiging failure po siya. O mawawala po yung kanyang iglesia. Bakit po? Kasi after the 1st century AD, meron pa rin po mga tao nag-i-exist. So yung objective ng Panginoong Diyos, lahat ng tao ay maligtas. So, ibig sabihin, from 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, hanggang ngayon, nandyan po yung katotohanan. At imposible po yan, na protestante po yung may hawak. Bakit po? Kasi, again, sulpot po sila eh.
Wala po sila sa 15th century paatras patungo doon sa 1st century. Kung sasabihin po nila na ang simbahan katolika sinungaling yan, so ibig sabihin sinungaling ang Diyos. Bakit po kasi kalooban po niya na mag-exist ang Iglesia Katolika from the 1st century until bakit po kasi gusto po niya, yung objective po niya, lahat po ng tao ay maligtas. Yan po yung objective po niya. So ngayon, itong mga sulpot na gumagamit lang po ng Biblia, nagbabasa lang, ako, dahil nagbabasa ako ng Biblia, expert na ako. Tama po bang klaseng prinsipyo yan? Hindi po, mga sir, mga ma'am. Yung always ko pong ini-example po sa inyo, pag magbabasa po ba ako ng batas, ako yung naging abogado na po ba? Hindi po. Same din po sila, nagbabasa lang po kayo ng Biblia. Pero hindi po kayo yung authority na mag-a-administer sa tinatawag na kasulatan o yung mga katotohanan ng iniwan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia. Hindi po. So yung mga kinokopya po ng mga sulpot na ito, kahit nangopya po sila, hindi po ibig sabihin totoo na po sila. At yan po yung nagpapatunay na itong mga sulpot na ito, they are all fakes. Fake po sila lahat. Ano pang mga example po natin na they are all fakes? Nagbabasa raw po ng Biblia. Sasabihin natin, sige. Sabi dito sa banal na kasulatan ay nagtatag si Kristo ng kanyang iglesia. Din itong iglesia na ito, tayo yan. Kasi nagbabasa tayo ng Biblia eh. Tanong, may connection ka ba sa binabasa mo? Pangalawang tanong, kung wala kang koneksyon sa tinatawag na binabasa mo, sinong may sabi sa iyo na kayo naging totoo dahil nagbabasa kayo? Number 3, sino ang nagbigay sa inyo ng authority to register the text na itinatag po ninyo at pagkatapos ang binabasihan lang po ninyo yung Biblia? Wala po eh. Diba? Yung sinasabi po nilang authority, palpak po yun eh. Bakit po kasi sa totoo, wala po silang authority, mga sir, mga ma'am? Bakit po kasi always claiming lang po sila eh. Wala po silang tinatawag na otoridad na magturo po sa atin. Bakit po kasi wala po silang koneksyon kay Kristo or kahit na dyan sa nakasulat sa Biblia, wala po silang koneksyon. Wala.